Magandang araw po, si Mike Kanyahan po ito. Ang topic po natin ngayon ay paano harapin ang mabigat na problema. Hindi ko po ituturo dito kung paano solusyonan ang problema. Dahil may kani-kaniya tayong mga problema. Kahit ako may sariling problema na hindi ko alam kung paano ko masosolve. No? At bawat tao, no, may iba't ibang sitwasyon, may iba't ibang mga kaparaanan din sa pag-solve ng problema at iba't ibang kakayahan sa pag-solve ng problema, no. Kaya hindi ko ito pakikialaman dahil baka nga mas magaling pa kayo na mag-solve ng problema kaysa sa akin, no. Ah, Gayon pa man, no, ang ang layunin ko rito ay ibahagi ang ang kaparaanan kung paano harapin ang problema, hindi paano i-solve, no, harapin. Kasi uh, ito it involves a certain mindset, no. May mga mindset kasi sa pagharap sa problema na imbis na maka-solve ng problema ay nakakaperwisyo pa or nakakadagdag pa ng problema. So ano-ano yung mga mindset na yun, no? So halimbawa, no, yung Machiavellian mindset, no, na pag may problema ka is gagawa ka ng mga bagay na hindi maganda o hindi tama. O gagawa ka ng mali para ma-solve yung problema mo. Then dahil sa paggawa mo ng mali, nagkaroon ka pa ng isang problema. At para masolusyonan yung problemang dinulot ng maling gawain mo, ay gagawa ka pa ng isa pang pagkakamali. So nagpatong-patong na. So hindi magandang mindset 'yon, no. Oh, may isa pang mindset tulad ng narcissistic mindset na pag may problema ka, problem-oriented ka na. No? Puro problema na lang iniisip mo, imbis na solusyon. At ang solusyon mo, at ang tanging solusyon mo ay isisi sa iba yung problema. No? No, kaya imbis na masolve mo yung problema, is lumala pa. No? Ang pinaka talagang walang nararating ay yung isa pang mindset na panic mode, no. Na kapag andyan na yung problema, hindi mo na alam, mataranta ka na, wala ka nang ginagawa, nagmukmuk ka na lang sa isang tabi, o kaya nag-hysterical ka, o may iba pa nga nagpapakamatay pa, no. So imbis na masolve mo yung problema mo, gumawa ka pa ng sarili mong problema. So ngayon, ang mga stoic, no, ano bang mindset sa pagharap ng mga sa mga mabibigat na problema, no? Actually, ito yung pinaka kiala ang stoicism sa area ng pagharap sa problema. No? In fact, hindi lang sa pagharap sa problema, no? Ang tinuturo sa stoicism ay kung paano harapin o tanggapin ang kabiguan. Paano magsimula muli. No? So, ibig sabihin, kung tinuturo natin sa stoicism ang pagharap sa kabiguan, so mas lalong dapat kayanin natin na harapin ang problema. Kasi ang problema ay isang moment na hindi pa nangyayari yung kabiguan, no? O isang banta ng kabiguan. So, ibig sabihin, hindi pa nangyayari yung kabiguan. Pag sinabing may problema ka, hindi ka pa nabibigo. May pagkakataon ka pang umiwas sa kabiguan. Pero, kung ang itinuturo natin sa stoicism ay papaano harapin yung kabiguan, so, ganun din yung solusyon doon. Ganun din yung dapat na maging mindset natin. So, may problema ka? So, ano yung problema mo? Pag hindi na-solve yung problema mo, bigo ka, di ba? So, ngayon, kung magagawa mong tanggapin yung kabiguan, so, ibig sabihin, kaya mong harapin yung problema. So, anong pinupunto ko rito? Hindi ko ibig sabihin na huwag mong isolve yung problema mo. Na, sige, problema yan. Di problema. Hindi gano'n, no? Hindi mangyari at mangyari. Hindi gano'n.
ah, lahat tayo, no? Lahat tayo, automatic, no? Ah, bilang, hindi lang tao, bilang, ano lang, na may kakayahang umiwas sa anumang banta. Ah, Gumagawa tayo ng paraan para, ano, no? Para maiwasan yung banta na yon. So, ibig sabihin, ah, gaya ng, ano, no? Gaya ng ibon, no? Bakit sila mailap? Kasi, yun ang paraan nila sa pag-solve ng problema nila, no? Kung ang problema nila ay ah, ayaw nilang mahuli ng ibang ah, creature, no? Or masusukol sila, so lilipad sila, no? Kaya gano'n, no? Kaya mailap sila, no? Paraan nila yon para isolve yung problema nila. Ah, Gano'n din tayo mga tao, no? Hindi tayo, ano, hindi naman likas sa atin na pag may problema hindi natin i-solve, no? Ang problema natin kasi is ah, yung marami tayong mga problemang gawa natin mismo. Yung tayo mismo ang gumawa. Self-inflicted, no, na problema. At pag may problema tayo, minsan nagpapatong-patong pa dahil sa maling mindset natin. So ngayon, paano ba harapin yung, ano, no, yung isang mabigat na problema, no? So simple lang. ah madaling sabihin pero mahirap gawin, pero simple pa rin. ah Tanggapin mo yung consequence bago mo solusyonan. Parang weird, no? Di ba? Weird. May problema ka, tapos gusto mong isolve, tapos ngayon tatanggapin mo yung consequence. So ibig sabihin, bakit yung pa isosolve kung tatanggapin mo yung consequence, di ba? So, syempre syempre hindi mo hahayaan yung problema. Ang tinutukoy ko dito ay yung mindset. So, halimbawa, no, may ano, no, may babagsak na, ano, no, may babagsak na na bubong sa ibabaw mo, no, parang nagbabanta, babagsak, no. Ngayon, kung ang mindset mo is panic, 'di ba? Panic, 'di ba? Naghihiyaw ka, hindi mo na alam kung ano gagawin mo, hindi ka na tumayo. Nabagsakan ka na talaga ng tuluyan, no? O kaya naman babagsak yan. Tapos sabi mo sa kausap, uy, bakit ba ganyan yung bubong, no? Nanisi ka pa, no? Hindi, siguro kaya kagaya niya kasi hindi, hinayaan mo ito, ganyan. So, nag-away pa. Kasi nabagsakan na, no? Yung ganung mindset, di ba? Pero ikaw, halimbawa, no? Hindi ka nagpanic, no? Alam mo yung gagawin mo, nandiyan yung bubong, unti-unti mabagsak. So, tatayo ka, kahit maglakad ka pa, or ano, iiwas ka, no? Nakatingin ka. Kaya lang, kung hindi ka nakatingin, nagpanic ka, tumakbo ka sa isang direksyon, hindi mo alam, yung direksyon na yon, doon pala may isang portion ng bubong na mauunang babagsak, doon ka pumunta. Kasi hindi ka nakatingin, nagtatakbo ka na. Pero kung ikaw nakatingin ka, kasi lakas ng loob mo, no? Parang may presence of mind ka. Naiwasan mo pa kung saan ka tatamaan, o ano. So yung ganung presence of mind, nangyayari yon kung handa kang bagsakan ng bubong, di ba? Handa ka sa mangyayari. Pero hindi ibig sabihin, hahayaan mo mangyari, no? Natural, may automatic yun. Iiwas ka talaga. Hindi yung, bubong, bagsakan mo ako ngayon. Hindi, wala namang ganun Wala namang ganun. Kahit nga yung mga nagpapakamatay, no? Hindi ibig sabihin na hinahayaan nilang mangyari sa kanya yung problema. Kaya nga siya nagpapakamatay kasi hindi iwasan niya yung problema. Kaya lang, mali lang yung paraan ng pag-iwas niya, no? So, kasi nataranta siya, no? So, yun, presence of mind, no? Madaling sabihin presence of mind, pero paano ka magkakaroon ng presence of mind? Siyempre, dapat malakas ang loob mo, may tapang ka. Paano ka magkakaroon ng tapang o lakas ng loob? Dapat
harapin mo yung kinakatakutan mo. So, yung consequence. No? So, i-embrace mo yung consequence. Kasi, yung pag-embrace sa consequence, hindi mo gagawin yan doon sa oras ng problema. Dapat, ngayon pa lang, bago ka magka-problema ng mga susunod pang problema, ihanda mo na yung sarili mo. Wala itong pinagkaiba sa isang Roman soldier na ang focus ay yung pakikipaglaban niya. So, nung araw kasi ang gera is mano-mano, no? Harapan talaga, no? Saksakan, paluan, no? Tagaan, di ba? Tapos may mga kalasag, no? So, yung isang Roman soldier, pinaghandaan nila yan. Alam nila na pwedeng sa kalagitnaan ng laban, magka-problema sila. Anong mga problema? Masira ang kalasag nila. Mataga ang paa nila o kamay. Mabali yung sword nila. O kaya naman masugatan sila at pinakamasaklap mamatay. Pero bago pa umabot sa ganung sitwasyon, handa na sila sa mga ganung pangyayari. So, ano yung ending? Ang ending nun, doon sa oras ng laban, wala na silang iniisip, kundi yung solusyon. Ano yung solusyon? Pag tinataga sila, may kalasag sila. Ano yung solusyon? No? Pag may nakita silang oportunidad na sumaksak, sasaksak sila. O a-advance sila. A-atake sila. Kung kailan nila dapat umatake. So, doon sila nakapokus. Wala silang iniisip. Hindi nila iniisip yung consequence. Dahil naisip na nila noon pa. Tinanggap na nila noon pa. So, alam nila, doon sa oras na yun, pwede silang mataga. Pwede silang mapatay. Pero, tanggap nila yun. At dahil tinanggap nila, buo ang loob nila. At dahil buo ang loob nila, may presence of mind sila. Sober sila. Hindi sila nagpapanik. Kaya mas lalo nilang nakikita ang mga magagandang kaparaanan para mag-survive doon sa moment na yun. Dahil sober sila. Dahil malinis ang mindset nila. Walang perwisyong mindset. Walang self-inflicted na problema. Walang dagdag na problema o batong pinupukpok sa ulo. Sa sariling, walang batong ipinupukpok sa sarili. No? So, pure yung solusyon nila. No matter how imperfect the solution is. Pero, nandun sila, no? Nakikipaglaban. So, dapat ganun din tayo sa buhay. So, sa buhay, ihanda natin ang ating kaisipan at damdamin, no? O kalooban. Dahil any moment, pwede tayong magkaroon ng problema. Diba? Dapat tayo, malinis ang ating isipan, no? Sa anumang problema tumarating. So, kung ang problema mo ay hindi ka matatanggap sa trabaho dahil kulang yung requirement mo, embrace it. Ano ngayon kung di ka matanggap? It's not the end of the world. And what if, no? May trabaho ka, pero may problema ka ngayon na pwedeng matanggal sa trabaho. Pag natanggal ka sa trabaho, dami mong iniisip, di ba? Wala kang pera, wala kang pampapakain sa pamilya mo, wala ito lahat. Mahirap maghanap trabaho. Embrace it, no? Hindi ibig sabihin na hahayaan mo lang. Kundi, tanggapin mo kung yun yung talagang direksyon. No? Kasi pag natanggap mo, doon magkakaroon ka ng
gaan ng loob at kalayaan ng isipan kung paano masolusyonan yung problema mo. At kung mangyari na hindi mo na-solve yung problema mo, hindi mo masyadong poproblemahin dahil tinanggap mo na pwede kang matanggal sa trabaho. Dahil tinanggap mo na pwede kang matanggal sa trabaho, alam mo na, meron pa pala ibang solusyon. Maghanap ng ibang trabaho. At dahil tinanggap ko na pwede kong matanggal sa trabaho, as early as possible, nakahanap na ako ng alternatibong hanap buhay. Pero kung di mo tanggap, baka hindi mo alam, wala ka ng trabaho pero hindi ka na move on, piling mo katapusan na ng mundo, mas dinagdagan mo yung problema mo. So kaya sabi ko nga sa kanina, yung mga Roman soldier, yung kamatayan nga nila hindi nila pinoproblema So that's why meron tayo dito sa stoicism ang tinatawag na memento mori, parang kahit kamatayan, pagandaan natin. Kasi pag ganun yung mindset natin, na alam natin na any moment mamamatay tayo, yun ay pinaka worst na problema lahat ng bagay ay hindi masyadong problema. Kaya nga sinasabi natin bakit yung mga bata hindi naman problema dahil malinis yung isipan nila. Pero hindi ibig sabihin wala silang problema kahit sa paglalaro may mga problema yan, pero hindi nila alam na problema yon. Kaya tuloy mas nagiging sila playful at mas nag-i-enjoy sa mga ginagawa nila kaysa sa ating mga matatanda na. So minsan kailangan nating magpakabata kailangan nating i-keep yung maturity natin while i-keep yung enthusiasm ng mga bata. Mangyayari yun kung kung walang biases or prejudice ang ating isipan. Pure ang ating isipan, malinis, malaya, handa sa anumang mga mangyayari. Paano harapin ang mabigat na problema? Harapin mo ng ng may tapang at hindi lang tapang kundi pwede nga i-welcome mo. Kaya nga i-embrace di ba? Kaya nakita mo yung mga yung mga nasintensyahan ng ng kamatayan, lalo na yung mga bayani sa iba't ibang yugto ng kasaysayan. Taas noon lumalakad doon sa lugar kung saan sila babawian ng buhay. Tulad ni Socrates na pinatawan ng parusang kamatayan, pero siya pa yung siya pa yung uminom ng hemlock kasi tinunggapan niya imbis na isubo sa kanya. Kay Seneca na inana niya yung pulso niya hiniwa, hindi siya mamatay-matay, talagang piniga pa niya. So gano'n yung ganung attitude hindi ko sinabing magganon tayo hindi ko sinabing magpakamatay tayo Actually yung nagpapakamatay yun nga yung mga umiiwas sa problema So hindi ka magkakaroon ng ganung mindset, yung panic attack
Kung ikaw ay ano, no, kung ikaw ay hindi natatakot na i-embrace yung consequences. And besides, no, may mga consequences na kinakatakutan natin na natatakot lang tayo dahil simpleng hindi lang natin matanggap, ayaw lang natin. Pero once matanggap natin, magugulat tayo, no? Hindi pala problema yung pinoproblema natin. Maraming mga ganun. Kaya yun, no? Sa pagharap sa mabigat na problema, focus doon sa solusyon. Presence of mind. Take responsibility, no? Huwag ka maninisi sa iba. Huwag kang gagawa ng mali. At every little thing counts, no? Ang importante, may ginagawa kang solusyon. Don't expect too much, no? Pero just go on with the flow, no? Just keep on finding the solution and doing everything you think that will solve the problem. Nothing else, no? Don't think too much of the consequences. Dapat noon pa lang iniisip mo na yan. Pero sa gitna ng problema, hindi mo na dapat naisip yan. Ang iniisip mo ay ang solusyon mo o yung alam mong solusyon sa problema. Mas mainam kung isolve mo yan ng tahimik, no? Dahil doon, hindi ka makagagawa ng sariling problema o dagdag na problema. Yun lang po, ito po si Mike Kanyayahan, no? Hanggang sa susunod na episode. May the force be with you.